Hello, good morning po. Good morning, New Life. We are here once again for the opportunity that I can share to you about the Word of God. Siyempre, of course, before we go to the Word of God, gusto ko lang batiin gusto ko lang i-recognize yung mga viewers natin from New Life Taguig. Hi there, kumusta po kayo dyan? Then, sa Luzon, Luzon, Visayas, or Mindanao. At saka gusto ko rin i-recognize yung mga viewers natin outside the country, yung sa viewers natin from Taiwan, yan, from Abu Dhabi, from Australia, alam ko nanonood kayo dyan, Kuya Ernie, Ate Cora, from Hawaii, meron tayo dyan sa Hawaii, then sa Carson City, California, North Hills, dyan sa California din po yun. God bless you, at kung meron pang mga viewers dyan na from outside the country, magpakilala po kayo para ma-bless namin kayo, ma-pray namin kayo, so that we can share a moment with you. At kami po ay nagpapasalamat at nire-recognize namin po kayo sa inyong panunood bilang viewers. Ayun po. So, once again, good morning po. Then today we have a topic. Our topic for today, or subject for today, is about faith. Pag pinag-usapan natin about faith, maraming mga definition, even doon tayo, nagkakaroon tayo ng definition about faith. Of course, ang pinagkukuhanan natin, Word of God. Kasi hindi faith pag hindi Word of God yung pinagkuhanan natin ng ating definition. Some says, yung iba sabi niya, ano yung faith? Faith ay pananampalataya. Uy, pinaghalog lang ano. Pero tama yun. Tapos, sinasabi nila, faith is the hands that takes what grace offers. Tama po yun. Sabi rin po ng Hebrews that faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. And by faith, sabi rin po doon, by faith, we please God by faith. So tama, mayroon pong mga definition ang faith, bawat isa sa atin, based on the Word of God, sa ating mga revelation. I mean po, so ito, ang gusto kong i-point out is, ito po, meron po kasi akong nakita rito how about Jesus Christ? What is the definition of Jesus Christ about faith? Nabasa niyo po ba yun sa Bible? Yan. Yan, babasahin natin. Use your spiritual imagination, then get a revelation. Kuha tayo po ng revelation. Madali lang to, maiksi lang to. Kaya relax lang po kayo dyan. Yung pakikinig natin, yung spiritual understanding natin, gamitin po natin. I mean po, ito, meron kwento rito. Magkikwentuhan lang tayo. May kikwento lang ako. Alam nyo ito Matagal nyo nang alam to. It's about the woman with the issue of the blood. Sabi gano'n. Kikwento ko. In Mark chapter 5 verse 25 ito, babasahin ko muna. Now a certain woman had the flow of the blood for 12 years and has suffered from many things from many physicians. She had spent all she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if I only may touch the clothes of Jesus Christ, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, who? You see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked among to see her who had done this thing, but the woman, fearing and trembling, knowing what has happened to her, and came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith had made you well. So nabasa niyo pa ba doon? Nakita niyo pa ba doon kung anong definition ni Jesus Christ ng pananampalataya? Yan. Siguro nabasa niyo pero hindi niyo nakita. Papakita po natin. I will show you. Yan. Ito po yung senaryo. Before yung woman nag-enter, ito po yung senaryo. Si Jesus Christ, galing siya sa ibang lugar, sa ibang lugar, tapos tumawid siya by the boat. He crossed outside. Tapos a leader of synagogue named Jairus. Si Jairus po ay mayroong anak na babae na
ano na, point of death na. Tapos pinuntahan niya si Jesus Christ. Nagmakawa siya, he begged, sabi rito sa Bible. Sabi niya, puntahan mo yung anak ko, lay hands on my daughter and she will be healed. Sabi niya. So, as on the way na si Jesus Christ, doon sa bahay ni Jairus, meron itong isang babae. Meron siyang sakit. Ang sakit niya ay blood discharge or yung tuloy-tuloy na ano, yung sa menstruation sa babae. Yan. Kasi dapat menstruation 1 week lang eh. Pero siya tuloy-tuloy for 12 years. Tagal ano? 12 years. So tingnan natin anong sitwasyon ng babae. Anong sitwasyon niya? Sabi doon sa verse 26, she suffered from many physicians. So sa 12 years, she suffered from many physicians. Marami na siyang pinuntahan mga doktor, mga dalubhasa. Pero the Bible says, hindi siya gumaling. Sabi pa doon, she spent all she had. Lahat na ng kanyang, siguro, meron pa siya mga pag-aari na ibenta na niya. Lahat ng kanyang meron siya na ibenta na niya para lang mapangtustos doon sa kanyang sakit, doon sa blood discharge. Pero ang nangyari, sabi doon, but she did not get better. Hindi siya gumaling, but rather get worse. Yun yung sitwasyon niya. So, na-spend niya yung kanyang kayamanan. So, anong nangyari? Siya ay isang naging poor na siya. Naging discouraged, desperate na siya sa kanyang sakit. So, ano ang nangyari? Sabi doon, when she heard about Jesus, yan, medyo nabigyan siya ng pag-asa. When she heard about Jesus. Anyway, meron akong alam na 2 types of healing. 2 types or 2 kinds, basta 2 types of healing. Yung natural healing at saka yung supernatural healing. Yung natural healing, ito yung paggamit ng mga synthetic na mga gamot, maging herbal na mga gamot. Pero ito ay limited lang to different kinds of disease. Hindi lahat gumagaling dito. Kagaya ng babae, ito ang kanyang ginawa. Nag-spend siya sa natural healing niya. Pero hindi nangyari. So, she will be going onto a supernatural healing. Yung supernatural healing is merong divine intervention. Pero gagamitin niya yung kanyang pananampalataya at disiplina. Of course, meron din ginagawa tayo yung by meditating the Word of God. By meditation of the Word of God. Yan po, itong natural healing, magastos po ito. Talagang pagka ubus-ubusan ka rito, magastos to. Itong supernatural healing, gagamitin mo lang yung pananampalataya mo at disiplina. So saan ka? Dito ako sa supernatural, di ba? Ito na. Yan, dito na tayo. So ano yung ginawa ng babae? Number 1, when she heard about Jesus, I believe na itong babaeng ito, meron na siyang knowledge about kay Jesus Christ. Before, maharahil, naririnig na niya na si Jesus Christ ganito. I believe, alam niya yung Isaiah 61, na sabi doon, the Spirit of God has anointed me to preach. The Spirit of God has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted ng babae. Di ba? To set liberty to those who are captives. Captives yung babae for 12 years doon sa kanyang sickness. And to give sight to the blind. To proclaim the acceptable year of the Lord. So, nung narinig itong babae na si Jesus ay darating, I believe that itong babae ito meron na siyang knowledge about Jesus Christ, pero someday, somehow, nai-ignore niya. Pero itong knowledge niya kay Jesus Christ, I believe ito yung ginawa niyang foundation scriptures. Ito yung ginawa niyang foundation scriptures. Kasi kung wala tayong foundation scriptures, ano ba tong foundation scriptures? Ito yung foundation scriptures is the Word of God. The Word of God is the will of God.
the Word of God are the promises of God. And the Bible says that the promises of God are yes and amen. So, ito yung foundation, ito yung something you can hold on to, yung panghahawakan mo. Something that you can stand. Tatayuan mo to, stand firm on it. Something you can trust and rely. Ito ka nagre-rely. And rely on it. Ito yung Word of God mismo. Amen po. So, I believe na ito yung nandyan na sa puso ng babae, nandyan na sa kanyang isipan, na dati siguro na-ignore niya, pero nung dumating yung panahon na nalaman niya na darating si Jesus Christ doon, nabuhay, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng pag-asa. Dahil si Jesus Christ ay nagpapagaling. Alam nyo, I believe ganito yung ano nila eh. Kasi nung alam nyo rin yung si Bartimaeus, son of David, alam natin na meron na silang alam doon. At sa mga prophets, and I believe si John the Baptist, bago dumating si Jesus Christ, bago mag-minister si Jesus Christ, sinasabi niya na darating si Jesus Christ. Marami ng prophecy tungkol kay Jesus Christ. So when she heard, ito yung pangalawang kanya, heard. The Bible says, faith comes by hearing, and hearing the Word of God. So meron na siyang napakinggan noon, napakinggan niya ulit. She heard. Number one, may foundation siya. Pangalawa, she heard. Hearing and hearing the Word of God. Amen po. Bible says, faith comes by hearing and hearing. Kung titingnan natin, yung hearing and hearing, ito yung continuous process. Continuous present process. Kasi nung narinig niya, natarating si Jesus Christ, nagkaroon siya ng pag-asa. So, alam nyo, napaka-importante yan sa ating mga Kristiyano, yung hearing the Word of God. So, ito, na-share ko na dati ito. Alam nyo yung 5 levels of hearing or listening? Yan. Alam nyo po ba yun? Alam ko, yung iba, alam na nila to eh. Pero ulitin ko, the Bible says, sabi nga ni Pastor, the power of teaching is on the repetition. Kaya papaalala ko ulit. Okay na po sa inyo. Yan. Yung number 1, yung 5 levels of listening. Tingnan natin kung nasaan level yung pagkikinig natin ha. Yan. Ito yung ignore completely. Pangalawa, yung pretend to listen. Pangatlo, yung listen selectively. Pang-apat, yung attentive listening, listen attentively. Then pang-lima, yung listen to understand. Ano ba yung listen? Ano ba yung number 1? Yung number 1, yung ano ba yun? Pangalawa, yung pretend to listen eh. Ano ba yung number 1? Titignan ko sa ano. Yan. Ignore. Yung ignore. Yan. Ignore. Yung parang ini-ignore mo. Halimbawa, ganito. Nagsasalita ako, tapos yung nakikinig, nagsa-cellphone, o kaya nanonood ng TV. Sasalita ka na nagsasalita, wala doon yung focus, nanonood siya ng TV. Yung misis mo, nanonood ng TV, nagsasalita ka, nanonood siya. Yun yung ignore completely. Pangalawa, yung pretend. Yung pretend, pag nagsasalita ka, akala mo nakikinig kasi nakatingin sa'yo. Nakapokus sa'yo. Pero akala mo nakikinig. Pero yung kanyang isipan, nandoon sa, yung kanyang isipan ay lumilipad yung kanyang isipan. Parang ganito, nakikinig, si pastor nagpipreach, tapos yung isipan mo, ano kaya yung ulam namin mamaya? Ano kaya handa doon sa birthday na pupuntahan ko? Mga ganon, wala, nakatingin ka lang pero wala doon sa focus. Maaaring sabihin mo, ay nakalimutan ko yung yung mga plancha, nakalimutan ko yung gas, mga ganon. Kasi yun ang gustong mangyari ng demonyo talaga. Yung kunin yung word na napakapakinggan natin. Kung babasahin natin, alam nyo, yung parables of the sower, Mark chapter 4. Ganun po yun. Yung pangatlo, yung listen selectively. Tama bro? Good listener. Listen selectively.
Yung listen selectively, pakikinggan nila kung ano yung gusto nila. Parang ganito, example ko lang ito kunwari po, nagluluto ako sa bahay namin. Ako, lulutuin ko ay paborito ng Pinoy, ano yun? Adobo. Yan, adobo. Ang lulutuin ko ay adobo, paborito ni Brother Joey. Ano yun? Alam niyo yun? Adobong chick boy. Yan, alam niyo yung chick boy? Chicken tsaka baboy. Yan. Bilang ko lang, nagluluto ako, di ba? Tapos, ay, kulang, walang vinegar. Then, nakita ko yung anak ko doon, si Titer na lang. Naglalaro, gano'n. Alam niyo yung larong gano'n, yan? Naglalaro. Mayroon siya kalaro. Sino ba yung kalaro? Si Janset. Yan. Tapos, nakita ko siya, Titer, bili ka ng vinegar. Bisa, bili ng vinegar. Wait lang po. Sabi ni Titer, busy eh. Hindi ko laro eh. Tapos, Titer, bili ka ng vinegar. Sa'yo na yung sukli. Sandali lang po. Hindi, kinuha niya. Tapos, nung mabili sa tindahan, malapit lang yung tindahan sa amin eh. Pagbalik niya, ang binigay sa akin, soy sauce, hindi vinegar. Selective listening. Kasi, nung narinig niya, nasa kanya na yung sukli, yun ang kanyang pinakinggan lang. Yung sukli. Ganun din po yung selective listening. Okay po? Yan. Tights. Miss tayo tights. Pangapat, yung listen attentively. Itong listen attentively, very attentive listener to. Alam niya lahat kung ano yung sinasabi mo, nauunawan niya lahat. Pero ang problema rito, hindi niya isinasagawa kung ano yung kanyang napapakinggan. Yun yung listen attentively. Yan. Ang panglima, ito yung listen to understand. He understand what he hears. He understand what he listen. What he's hearing. Ibig sabihin, iniintindi niya mabuti. Tinitignan niya kung paano niya ito maisasagawa. Paano niya ito maisasapamuhay. So, ito yung sinabi doon sa Mark 4:24 na take heed on what you hear, for the same measure you use on your hearing, it will be measured up to you. So napaka-importante sa itong pakikinig ng salita ng Diyos. So makikita natin doon, kaya si Satan ang kanyang pinipilit na kunin ay yung word. Hindi mo maunawaan, gusto niya hindi mo maunawaan, gagamit siya ng mga bagay, gagamit siya ng mga tribulation, yung mga problema, gagamit siya ng sisilawin ka sa kayamanan para mawala lang sa iyo itong salita ng Diyos na ito. So sabi doon, be careful. Pag sinabing pag-aralan natin, pag napakinggan natin, pag-aralan natin, unawain natin, sa pamuhay natin. Amen po, yun yung importante ng hearing. Yun yung pangalawang ginawa ng babae, ha? Yan. Pangatlo, ang ginawa ng babae, she believed in his heart, in her heart. She believed in her heart. Bakit she believed in her heart? Wala namang nakalagay doon. Alam niyo kasi, sabi doon, the abundance of the heart, the mouth speaks. Kasi sinasabi ng babae, if I may only touch the hem of his garment, I will be made well, or I will be healed. So kung yung sinasabi ng babae, yun yung nanggaling sa puso niya, na kanyang pinaniwalaan. Basahin ko lang yung sa Romans chapter 10 verse 9, sabi doon. Yan, Romans 10 verse 9, sabi doon, the word that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart. So hindi mo maiko-confess sa mouth mo kung wala kang pinapaniwalaan dito. So she believes, pinaniwalaan niya. So tatlo na, di ba? Yan. Alam nyo, yung tatlo rito, ito yung components ni Pastor Ray. Kinuha ko lang yung tatlong components niya. Tapos, meron akong dalawa, kaya naging 5. Pass, okay lang, pass. May napakinggan ako sa'yo, kaya kinuha ko. Yan. So, yung kanyang pinaniniwalaan, sa pang-apat, ito yung kanyang kino-confess. Ito yung kanyang kino-confess. Ano yung power ng confession?
Matindi yung power ng confession. Sabi nito sa binasa ko, di ba? If you believe in your heart and confess with your mouth the Lord Jesus, o kung sino si Jesus Christ, ano ang pagkakaunawa mo kay Jesus Christ, you will be saved. Sabi ganoon. Tinutukoy na salvation dito, hindi lang yung salvation ng kanyang spirit, pati yung soul, yung kanyang mind, will, and emotions, saka yung kanyang physical. It is a wholeness salvation. Kasi ang tinutukoy niya rito. Yan. You know how powerful the confession is. Yung sabi doon sa Proverbs 18:21, alam niyo po ba yun? Yung death and life is in the power of your tongue. So yung kamatayan at buhay, nasa sa iyong dila. Those who love it will eat the fruit. Kung ang gustong-gusto mo na sabihin, yung kamatayan, yun yung mangyayari sa'yo. Pero gustong-gusto mong sabihin is about life. It's about forgiveness. It's about love. It's about peace, prosperity. Yun yung mangyayari sa'yo. Kasi death and life is in the power of the tongue. Amen po. Hindi ko naririnig. Pero okay lang. Nandito naman si Jonah eh. May kasama ako si Jonah. Si Jonah ay ang katumbas nito ay 100 kongregasyon ang katumbas nito. Yan. So, ito yung sa James chapter 3 verse 4. James chapter 3 verse 4 na yung dila daw natin is like a rudder. Alam niyo yung rudder? Ito, papasahin ko rito. James chapter 3 verse 4. Look also at ships. Alam niyo yung barko, di ba? Yan, nakikita na kayo ng barko. Although they are large and are driven by fierce winds, they are turned by very small rudder wherever the pilot desires. So, yung rudder, yung dila natin, inahalin tulad sa isang rudder. Yung barko, laki-laki ng barko, tapos yung, ano yung rudder? Nakikita na kayo ng rudder. Ito, papakitaan ko kayo ng rudder, ha? Yung bro. Yan. Ito yung barko. Ito yung barko. Yan. Ito yung rudder. Yan, sa ilalim ng barko, sa may puwet, sa may astern. Yan yung rudder. Itong isa rito, yan yung gwapo dyan. Yan. Yan, yung nakaupo sa rudder, yan yung gwapo. Okay? Yan. Yan na. So, alam niyo yung rudder, kasi nagtrabaho po ako sa bilang seaman noon. Ang trabaho ko ay AV quartermaster, yung timonel, driver ka ng sa barko. Tapos merong piloto. Pagdating namin sa mga masiskip na lugar, may sasampang piloto. Yung piloto, siya yung nakakaalam. Alam niya yung mga current ng doon sa ilog, alam niya yung current. Kaya siya yung magmamando, siya yung magsasabi. Na halimbawa, kung kanan, kasi itong kanan, ito yung starboard side, kaliwa, ito yung port side. Tapos may mga doon, 5, 10, 15, 20, hanggang 90. Hanggang 90, yan. Tapos, sasabihin ng piloto, kung halimbawa, kakanan ka, kung halimbawa, 10 degrees, starboard 10. Sasabihin ng piloto, kailangan uulitin mo yun. Kung ano yung sinabi ng piloto, uulitin mo yun. Sasabihin mo rin, starboard 10, sir. Sisigaw ka. Kasi pagka hindi ka sumigaw, at iba yung sinabi mo, magagalit yung piloto. Saka pag sinabi mo starboard 10, yung rudder, iikot yan. Papunta doon sa direksyon na gusto ng piloto. So ganun din po, sa buhay natin, ang pilot natin, ang Diyos ang pilot natin. Yung Word of God. Yung Word of God. Kung ano yung kalooban ng Word of God, yun din dapat yung inuulit natin. Yun yung inuulit natin. Para yung rudder, pumunta doon sa kung ano yung kalooban ng piloto. So naintindihan nyo? Tindihan po natin. Malinaw. Yan. Masunod nyo lang. Rudder ha. Okay. So ganun ka-importante yung power of confession. Meron pang isa. Yung Psalms 103 verse 20. Nabasa nyo na ba yun? Yung sabi doon sa verse 20, Psalm 103 verse 20, sabi doon, hanggang 20, medyo tumatang tayo, hanggang 21. Sabi doon, bless the Lord,
You His angels. Alam niyo yung mga angels, di ba? Who excel in strength, who do His word. Ang ginagawa pala nitong mga angel na ito, ginagawa nila kung ano yung salita ng Diyos. Wala silang hindi ginagawa na outside doon sa salita ng Diyos, na outside doon sa kalooban ng Diyos, na outside doon sa promises ng Diyos. Doon tumatalima, doon kumikilos yung mga anghel. Kaya sabi dito, heeding the voice of His word. Doon sila, heeding the voice of His word. Kaya yung confession natin, pag confess natin, yung word of God, yung salita ng Diyos, kumikilos yung mga angel. Pero paano pagkatameme tayo, wala tayong kino-confess? Kikilos kaya yung mga angel? Palagay ko, hindi eh. Kaya, gamitin na, gusto ko yung ginagawa ng wife ko, ito yung ginagawa niya, gumagawa siya ng, healing, gumagawa siya ng, tinitignan niya yung mga scriptures, tapos lalagay niya sa isang, prosperity, lalagay niya, love, forgiveness, mga ganon. Tapos yun yung binabasa niya, kino-confess niya. Yan. Ano yung ginagawa niya yan eh, araw-araw, kung nanonood siya ng mga telenovela, Korean novela, I believe nanonood siya, kino-confess niya rin yung word na yun araw-araw. Di ba ba? Yan. Love you. Tapos, so yun po. Kaya, watch out dun sa mga lumalabas sa bibig natin. Itong babae, alam niya kung ano yung kanyang sasabihin. Kasi naniwala siya, na she believe, she speak, she confess what she believe. So, yun yung panglan na yun. Speak. Pang-apat. Yan, meron na siyang foundation. Tapos she believe. On the foundation, she heard on the foundation, hearing the word of God. Tapos she believes. Tapos yung kino-confess niya. So, apat na. Meron pang isa. She act, or she did, or she moved what she confessed. Kung ano yung kino-confess niya, kumikilos din siya. Nagmo-move siya. Gumagawa din siya. Kasi sabi sa Bible, faith without action is dead. Sabi dun sa James 2:26. Sabi nga sa sa James chapter 2, sabihin mo may pananampalataya ka. Sabi nung isa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng aking gawa. So, yun, kailangan samahan natin ng gawa. Samahan natin ng action yung ating ikino-confess. Minsan kasi dito tayo, ito yung medyo mahirap natin gawin eh. Diba, sabi sa Bible, sa James chapter 1, verse 22 hanggang 25, that be a doers of the word and not hearers only. Sabi niya, di ba? Sabi sa 25, he who does the word, he who hear the word and does them, sabi niya, this one will be blessed. Siya yung mabibless dahil sinasagawa niya kung ano yung kanyang napapakinggan. So, kailangan din natin ng doer of the word. We act on what we confess. So, nakikita na natin doon. Meron na tayong 5. Pas, yung 3 rito, nakuha ko sa'yo ha. Yan. So, ito isang practical na definition. I believe na Jesus Christ showed this as a practical definition that we may have a guidelines to follow in order for us to tap the power of God, the grace offers. Amen po. So, ayun. Ito na. So, alam na natin yung 5, di ba? Yan. So, mayroon ng foundation yung babae, tapos naniwala siya, tapos ikino-confess niya, yung napakinggan niya, naniwala siya, ikino-confess niya, tapos nag-move na siya, umaction na. Yung sa kanyang mind, she was fully convinced that what God has promised, He was able to perform. Kumbinsido na siya na if matatouch niya yung hem ng garment ni Jesus Christ, she will be healed. So kumbinsido na siya. Kaya tumayo siya. Malalaman niyo kung ano yung sitwasyon ng babae. Tumayo siya, tapos nag-move na siya.
hindi niya namamalayan na yung nararamdaman niya, yung sakit, yung pain na kanyang nararamdaman, ay parang hindi na niya nararamdaman. Kasi nakafocus siya kay Jesus eh. Sabi doon, he looked unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Alam niya na babae that she will be made whole. Gagaling siya. Focus na siya habang lumalapit siya kay Jesus Christ. Pero may challenge. Ano ba yung challenge? Yan, minsan ganun din tayo. Challenge, nandun na tayo, nakakapang na tayo, pero may challenge. Ano yung challenge? Sabi dito sa Bible, si Jesus Christ ay napapalibutan ng tao. Daming napapalibutan siya ng tao. So, paano siya makakalapit doon kay Jesus Christ? Yun yung kanyang challenge. No? Ano siya makakalapit? Ito ang paniniwala ko dati. Siguro lumapit siya kay Jesus Christ. Nagpagsiksikan siya, nagpagtulakan siya doon sa mga tao. Kaya ka nakalapit siya kay Jesus Christ. Pero parang, ano ba tao? Extreme. Kasi mahina siya eh. Lasog-lasog siya doon. Di ba? So, kasi malaman pag totoo. Ito yung totoo. Ito yung totoo. Alam niyo ba na sa kanilang kapanahunan, meron silang tinatawag na law concerning about blood discharge, bodily discharge, o yung kanilang ceremonial law. Yung doon sa Leviticus chapter 15, medyo mahaba, tignan nyo na lang doon. Leviticus chapter 15, nandoon, the law of bodily discharge. Sabi ganon. Itong babae, ito palang babae, lalo pa yung menstruation ng mga babae, di ba? Sila pala, 7 days silang separated for 7 days. Siniseparate sila para hindi sila kasi tinatawag silang unclean sila, kaya isi-separate sila. Ibig sabihin doon, kina-quarantine. Naka-quarantine pala sila, hindi sila pwedeng lumabas. Kasi pag lumabas sila, alam nyo, ano man yung kanilang mahawakan, nagiging unclean. Ano man yung kanilang mahigaan, nagiging unclean. Kung humawak ka dun sa kanilang nahawakan, magiging unclean ka rin. Iko-quarantine ka sa buong magdamag. Yun sila, yung babae, ano lang, yung natural menstruation lang, yung babae. 7 days, tapos pagkatapos ng 7 days, pupunta siya dun sa high priest. Tapos sasabihin niya, magbibilang ulit na siya ng 7 days, 14 days na, naka-quarantine. Pagkatapos ng pagka 8 days, then siya, magdadala siya ng offering ng isang dove, dalawa, para sa kanyang sin offering, sa kanyang birth offering. Then, ipoproclame siya na healed or clean. Yun po, yung kanilang law, yung kanilang batas sa kanilang kapanahunan. Yun po. Pero itong babae nito, 12 years, ibig sabihin 12 years and unclean. Diba? So, ito ang wisdom na nakuha ng babae. Habang lumalapit siya kay Jesus Christ, yung kanyang paniniwala, yung kanyang kino-confess, sabi niya, if I may only touch the hem of His garment, I will be made well, I will be healed. Pero I believe dalawa yung kino-confess niya. Yung isa, sinasabi niya, unclean. Unclean, alam niyo kung nangyari? Siyempre, pag narinig ng mga tao doon, mga crowd yung salitang unclean, iiwas sila. Iiwasan nila yung babae kasi magiging unclean din sila. So, ang nangyari, mayroong social distancing. Doon sa babae, sakala, ayoko lumapit dyan. Social distancing. Di ba? So, habang nagkakaroon ng social distancing, nakalapit yung babae sa likod ni Jesus Christ kasi iniiwasan siya. At hinawakan niya yung kanyang, yung laylayan ng kanyang damit. Boom! Sabi doon sa Bible, yung flow ng blood sa kanyang katawan immediately dried up. Namatay yung mga bakterya, yung mga virus na meron yung babae dahil nakakonekta siya doon sa kapangyarihan na nasa kay Jesus Christ. Amen po. Nakuha mo natin. Yeah. So, titignan mo natin dito. Meron ding prophetic na nangyari dito. Yung prophetic na nangyari. Kasi yung doon sa law nila,
Yung high priest, siya yung magdi-declare kung ikaw ay magaling na. Pero dito, si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, sabi ni daughter, your faith hath made you well. Siya ang siya ang nagdeklara ng made you well. Ibig sabihin, so ang prophetic dito, di ba sabi sa Hebrews na Jesus Christ will be our high priest. Amen po. At isa pa, dapat itong babae ito mag-offer siya ng sin offering niya at burnt offering. Pero hindi. Prophetically, si Jesus Christ na yung ultimate offering ng kanyang kasalanan. Amen po, kaya hindi na po nangyari yun. Amen po. Okay na. Yan, nakuha yung revelation doon. Yan, nakuha ko lang kanina yun. Yan, sinare ko lang sa inyo. So, medyo tumatagal tayo. So, titingnan lang po natin kung ano nga pala yung definition ni Jesus Christ ng faith. Sabi doon, who touched my clothes? Alam din ni Jesus Christ na yung kapangyarihan lumabas sa kanya eh. Sabi niya, lumabas sa kanya yung kapangyarihan eh. Sabi ni Jesus Christ, your faith had made you well. So yung definition ni Jesus Christ sa pananampalataya. Paano yun? Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ng babae, ay yun ang definition ni Jesus Christ ng pananampalataya. Very practical. Kayang-kaya natin gawin. Simpleng-simple lang. Amin po. Kasi dito, sabi rito, tinanong ni Jesus Christ kung sinong humawak sa kanya. Sabi doon, yung babae, nagtatakot kasi baka alam niya magiging unclean din si Jesus Christ, pero hindi. Tinanong siya, tapos ikinuwento niya. She told him the whole truth. Sabihin, ikinuwento niya. Sinabi ng babae kung ano yung ginawa niya. Kaya sinabi ni Jesus Christ, daughter, your faith have made you well. Yung ginawa mo, ayun yung definition mo ng pananampalataya. Nag-agree po ba kayo doon? Simple lang. Meron tayong foundation, hearing the Word of God, then believing the Word of God, confessing the Word of God, then move. We must move toward Jesus. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung will ng kalooban ng salita ng Diyos, yun po yung gawin natin. Okay po. Ilang minuto na tayo, bro. Ay, 30 minutes na ako na. Sorry po, medyo ano po tayo. Pero okay lang yan. So, once again, maraming salamat po. Tatandaan po natin, makikita natin yung 5 doon. Pero makikita natin kung hindi natin ina-action yung word, hindi tayo nakaka-move doon sa kapangyarihan. Kailangan nandun yun. Very practical, very simple. Simpleng-simple yung gawin natin. Yun po, i-check natin yung sarili natin. Lagi natin i-check yung sarili natin. Bago tayo may paniwalaan, kailangan meron tayong foundation. Yun po. So, maraming salamat to. We go to prayer. Father God, we thank you for this wonderful opportunity again that you give it unto us. Salamat po, Panginoon, sa mga nakinig, sa nag-watch ng live stream na to, Panginoon. Panginoon, we pray, Panginoon, sa mga hindi pa nakikilala sa iyo, Panginoon. Kung meron dyan na nakikinig na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, they did not receive Jesus Christ as their Lord and Savior, pwede pong sumunod kayo sa panalangin na ito. So, Father God, I thank you. I come to you with humble heart. Forgive my sins. And I believe, Lord God, na all my unrighteousness was forgiven 2,000 years ago. I believe in you. I will be trust in you. Holy Spirit, get into my heart. Be my heart your home. Let my body be your temple, Holy Spirit. At magpakilala ka sa akin, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. In Jesus' name, we pray doon sa mga pwede niyo i-share doon sa mga nasa ganitong kalagayan na nasa sick bed sila, pwede niyo pong i-share po ito yung video natin to, na hindi lamang po ito, mayroon pa mga susunod na
video gagawin ng ating mga leaders dito. So we thank you, Lord. This is our prayer. We thank you sa lahat ng nanood. We speak blessing. We speak provision, Lord God. We speak wisdom sa bawat isa. We speak wisdom sa government namin. We speak wisdom sa mga gumagawa ng mga hakbang para paano mapadali yung sitwasyon namin dito, sitwasyon namin ngayon, Panginoon. So we truly thank you, Lord, for this wonderful opportunity, Panginoon, na pinapatatag mo kami yung aming mga pananampalataya. Lalo mo kaming ipinupurso na lumapit sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord. This is our prayer. Be unto us according to your word, according to our promises. To your promises be unto us in Jesus' name. Amen. Amen. Good day po. All is well.